Hi, ako po si Pastor Joshua Madera mula dito sa Jeddah, Saudi Arabia, kaagapay ng serbisyong OFW. Serbisyong OFW. Narito na ang programang agapay ng mga Pilipinong manggagawa sa ibang bansa. Hatid ng FEBC Radio TV at ng Global Filipino Movement. Serbisyong OFW. Isang magandang araw sa iyo. Welcome sa programang Serbisyong OFW. Kamusta po kayo? Sana ay nasa mabuti kayong lagay ngayon. Ako po si Arwel Mendoza, ang makakasama nyo ngayong araw. Nasaan ka man nakikinig ngayon? Maaaring ikaw ay nasa Middle East countries, America, Europe at sa iba pang bahagi ng Asia. Samahan mo po kami sa mahigit kalahating oras ng makabuluhang kwentuhan kasama ang ating mga overseas Filipino workers. Magandang umaga rin po sa mga kasama natin dyan na nakikinig sa 1143 DZMR Santiago Isabela. Happy listening din sa mga nasa 1233 DYVS Bacolod at sa kanilang mga production staff on duty sa 1116 DXAS. Naririnig din po ang serbisyong OFW sa Pinoy Connection sa ating maging sa ating YouTube channel, ang 702 DZAS FEBC Radio TV. Sana po ay mag-like, mag-comment at mag-subscribe po kayo sa aming YouTube channel. At napapanood din po tayo sa cable sa pamamagitan po yan ng Signal Channel 185 po sa pakikipagtulungan sa atin ng GCTV. Halina't samahan niyo po kami na maglingkod sa ating mga kababayang Pinoy sa ibayong dagat at 10 ng kanilang mga pamilya. Dito lang yan sa serbisyong OFW, dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV. At syempre, tuwing Miyerkules ay sumasaludo tayo sa mga Pilipinong manggagawa sa ibang bansa na tiyak kapupulutan ng inspirasyon ang buhay ng ating featured OFW ngayong araw. Huwag na po nating patagalin pa at ngayong araw po ay makakasama natin ang ating kababayan na mula sa Doha, Qatar. Siya po ay nagtatrabaho ngayon bilang Business Development Manager sa Al Salam Press. Mga kaibigan, i-welcome po natin si Kuya Jeric Dalumpines. Ayan, hello po Kuya Jeric. Hello po, magandang araw, magandang hapon, magandang gabi. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa at sa kayong mga taga-subaybay. Ayan, welcome po sa Serbisyong OFW. Kuya Jeric, kamusta po kayo? Ako, labis-labis po ang pasasalamat namin mag-asawa sa tinatamasa naming buhay dito despite the yung sitwasyon natin, COVID. We have been confined to our homes. But praise God kasi alam mo yun, dumipas sa isang taon mahigit, we're safe and no one among our household have been affected by the COVID. Wow. Maraming salamat po. Praise God. Kamusta naman po ang COVID situation dyan po sa inyong bansang kinalalagyan po? We're really happy to share to everyone na talagang yung drive ng government in eradicating the COVID-19 is really very high. So daily talagang binabantayan namin yan, but as of this day, it's less than 100 yung namin cases. So yun ang talagang binabantayan namin araw kasi Doha is a country in which mostly po ng tao ay expats. Kung titingnan namin yung ratio, it's like 1.5 to 1 yung ratio namin dito sa mga locals. Kaya napakarami namin dito at iba-ibang nationalities. And salamat sa Panginoon dahil bihira naman kami makadinig dito ng kapwa namin Pilipino. No? I'm not saying na hindi naman din maging safe yung ibang lahi. Pero yung kapwa namin Pilipino is very, very low yung rate ng pagkakaroon ng COVID. Mm-hmm. Wow. Kuya Jeric, kamusta po ang vaccination po dyan? Kayo po ba ay nabakunahan na po? Ay, opo. Labis po ang pasasalamat ng mga katulad ko na magsi-50 na. Kasi inuna po nila kami. Inuna po nila dito ang mga may edad, tapos sinunod nila doon yung mga kabata. It's like
5 years yung gap ng age at halos every 2 weeks binababa nila ng binababa. Kaya halos 70 or 80% yata po dito ay vaccinated na. Wow, praise Isa God. po kami sa mga recipient ng Pfizer kasi Pfizer po ang dumating dito na nauna. So, yun po. Ayan, nga po yung kahalagahan ng pagbabakuna kasi talagang yun ang bibigay sa atin ng safety, no? At Yes. malaking tulong po ito para talagang malabanan po natin ang pandemya ngayong kinakaharap natin. Ayan, Kuya Jeric, kayo po ay 15 years na sa Doha, Qatar. Yes po. We came here 2006. Sa inyong pong pagpunta po dyan sa Doha, Qatar ay kasama nyo na po ang inyong asawa. Yes po. Actually, ang sabi nga ng karamihan sa kaibigan namin is, this is our honeymoon. Kasi we left for Doha just 2 months after ng kasal po namin. And then we came here July 18, so it's just few days back na nag-celebrate kami ng 15th year namin. And then, parang almost 8 years bago kami nakabalik uli ng Pilipinas for so many reasons. Sabihin niyo, from 2006 up to 2014, we stayed here. At dito na rin po kami nagkaroon ng anak, isang 11 years old sa isang 12 years old. Kuya Jeric, ano po ang inyong unang naging trabaho po dyan nung ibang bansa po kayo? I already started with the same sponsor. Yun nga lang, as an assistant po nung isang Qatari. Actually, we came here sa business visa dahil ang una po namin talagang tinarget na trabaho dito was the Asian Games. Asian Games was sponsored and held here 2006. That is, Qatar po ang nag-sponsor. No? Tapos, sad to say, when we came here, 3 days bago kami mag-land, nakuha na pala yung mga posisyon na in-applyan namin. So, ang nangyari noon, nag-job hunting kami mag-asawa. So, medyo mahirap dahil dumating kami dito summertime po. As in, hindi tayo sanay na mga Pilipino doon sa ganong kainit na sitwasyon. Yung tipong natutunaw po yung swelas ng sapatos namin habang naglalakad. Wala pong exaggeration. Literal po talagang mainit ang panahon. Totoo po. At Kuya Jeric, nabasa ko rin po dito sa inyong shinare na na profile, ay nagkaroon po kayo ng ilang mga challenges bilang OFW po dyan sa Qatar. At isa po sa naging challenge na kinaharap niya po ay nagkaroon po kayo ng problema sa inyong business visa po. Mari po bang ibahagi po ito sa amin? Ay, opo. Yun nga po, karugtong nung akin nabanggit kanina, pagdating namin dahil hindi namin inasahan na hindi na namin naabutan yung trabaho. And we came here under business visa and it's just only good for 3 months. So within 3 months, kinakailangan matransfer siya to working visa. At ang penalty po nun per day is 500 riyals. Dalawa kami mag-asa, so 1,000 yun. So yung si Mrs., nakakuha siya kaagad ng trabaho after a month. And sad to say, ako naman, I still look for another one that would fit yung credentials ko. So nakakita po ako ng sponsor 1 week bago mapaso ang aking visa. Si Mrs. nalaman niya na yung at the end of yung visa niya, hindi pala siya na-i-apply dahil napakahirap po ng visa ng pambabae dito, mo especially sa construction industry. So they offered her pababalikin na lang ng Pilipinas and they would send her back, padadala yung visa sa Pilipinas. Wherein which hindi namin basta tinanggap dahil marami nagsabi sa amin na malamang hindi, baka hindi ka na makabalik pagka ganon. So we just prayed. But prior to that, we came here, meron kaming naging kasama sa bahay na mag-asawa at isang Pilipina at saka isang Arabo. At nung nalaman nila na hindi kami makakabayad, pinalayas kami ng bahay. Dahil kasi mapakahirap po ng sitwasyon namin. Pinalayas kami ng bahay. At salamat sa Panginoon dahil nandyan palagi ang presensya niya. Inampun po kami ng isang local church dito. They let us stay with them. Ako po natutulog doon sa baba, sa may sanctuary ng church. And then si Mrs. nakikishare po siya ng bed sa taas ng accommodation ng villa. And really, yung kabutihan ng Panginoon was so great even though sa this very challenging time, we were able to find yung love ng
mga kapatiran na dito. Even though we're new, bago lang din kami doon sa church, but they offered yung kanilang church. So, sa madali pong salita, we have to go back sa Pilipinas dahil yung visa, hindi siya pwedeng i-transfer basta-basta. Kinakailangan namin mag-exit and then I could go back. Ang problema, Eid po nun. It was October. Eid siya, tapos nagbakasyon ng sponsor namin at hindi mapipirmahan yung exit namin. So we overstayed for like 15 days and that's 7,500 each reals na penalty. So 15,000 kaagad. Wala pa kaming trabaho, may utang. So we went back home, meron po nagpahiram ng pera and I was able to go back here February 2007. Ang bagong visa niya. So, ako na po yung naging sponsor ni Mrs. magmula nung bumalik siya dito. So, from 2006 up until now, I am under the same sponsor po. Ayan. Si Mrs. po ay ano po ang naging trabaho niya or nung pagbalik niyo po diyan sa Qatar, ano naman po ang kanyang naging hanap buhay po diyan? Nakapasok po siya bilang tawag doon, receptionist ng isang advertising company. But she never stopped applying for different jobs. And maybe she stayed there for like 2.5 years bago siya nakakita ng isang position sa isang government, semi-government entity, which is yung nag-iisa lang din po dito na taxi service. Pagkatapos po noon, maybe another 2 years time, nakalipat naman din po siya sa government, sa health sector ng government pa rin. Now she's under the same company, sa government sector as recruitment officer ng PHCC. Okay. At kayo po ngayon ay isang business development manager sa isang press company. Ano po ba ang inyong kadalasan ginagawa sa kumpanyang pinagtatrabaho niya po ngayon, Kuya Jerry? Sa ngayon po, yung position na yun, yung business development is we're just doing most of the things na kumukonekta kami sa bawat kumpanya na kaya namin makita. And then we're having that relationship by catering most of the needs ng mga kumpanya na yun. Pero, sir, yung managerial position na yun was really a step taken ng unti-unti. Hindi po yun naging madali para sa akin dahil, as I've said earlier, I started as an assistant to the owner. So may pagkakataon talaga na nakita ko yung sarili ko na parang ako lang yata yung staff, lahat ng bagong pumapasok manager. I'm doing most of the things that they're doing, pero bilang Kristiyano, I have to keep yung identity ng Lord. Kailangan kong pangalagaan yun. But syempre, bilang tao, matitesting yun palagi dahil mostly nang nakasama ko are Egyptians. I have nothing really against the Egyptian people kasi nakita ko yung sarili ko na I'm also embracing them in the long run. Pero yun po talaga yung humasa ng pagkatao ko dahil napakaikli po ng pasensya ko bilang isang tawag dito. Somebody who's not supposed to do something. Pero wala po akong magagawa, doon po ako nilagay ng Lord. Pero prior to that po, I only signed up for 2 years contract kasi tapos nakita ko yung sarili ko na yung dapat kong tanggapin ay hindi ko tinatanggap. I was promised a 4,500 real salary during that time. And I was only given 2,000. So, more than half po ang nawala. So, talagang kinukulit ko lang yung amo ko but sabi ko na natapos yung kontrata ko, ayoko na. Dahil hindi ka naman tumupad sa kontrata, uuwi na lang ako ng Pilipinas. Sabi niya, hindi pwede kasi I needed you here. Sabi ko, if you needed me, I help to have also yung naman para sa akin lang. I'm not asking for anything. So dumating yung time na sabi ko, ayoko na, uwi na lang ako. Cancelin mo na lang ako. Sabi ko sa akin, nakiusap pa ako. Hindi siya nakinig. So what I did, hindi ako pumasok ng ilang araw. Tapos, hindi ko alam sinampahan niya ako ng kaso. So yun po nakakalungkot doon. Dahil napapanganak pa lang po ng panganay namin ni Mrs. noon. He was just only 4 months old. Nawalan ng trabaho. Tapos may kaso pa. So my first encounter with the authorities here was that tinawagan po ako ng police. Sabi niya, come here sa Capital Police and then we have to talk to you dahil meron kang kaso.
So I came, umiiyak po kami mag-asawa nung naghiwalay kami ng umaga na yun, 6:00 ng umaga. Pagkatapos doon, sabi niya, okay, you stay there and one call, then we call you. Dumating po ang 1:00 ng hapon, walang kumusap sa akin. Nilapitan ko uli yung police. Sabi ko, sir, I was supposed to be investigated. Pero sabi ko, no one to. Yeah, pasensya ka na. Sabi niya ganyan, nakalimutan namin. Just come back tomorrow. But come back. If not, huhulihin ka namin sa bahay mo. So, ganun po ang takot namin sa authorities dito. Kuya Jeric, nung mga panahon yan, no, na nagkaroon kayo ng encounter with the authorities dyan sa bansang yan, ano po yung tumatakbo sa isip nyo during that situation po? At first, takot po. Dahil ang rule of the land is really quite strict. Everyone knows pagdating sa Middle East, napakahigpit nila. At pagdating dito, kaya mapapansin po ng karamihan, mostly sa police dito, wala kayong makikitang baril. Dahil pag sinabi nila police sila, they exercise their authority over the people who's working here. So, takot at first. Pero I kept my trust sa ating Panginoon. Ano? Kasama naman talaga yung long suffering di ba? Pagdating sa pagdating sa paglayo mo sa sarili mong bansa. Pero doon, hindi ko nakita at first yung ginagawa ng Panginoon sa buhay ko. Kasi as a Christian, when I left the Philippines, medyo wardi-wardi lang yung aking pagsunod sa Panginoon. Pero sabi nga sa Romans 8:28, and we know that for those who love God, all things work together for good, di ba? For those who are called according to His purpose. But I never saw at first yung purpose ko doon. Sabi ko nga, I entrust you, Lord, yung buhay ko. Pero ang mainam po doon, ang Lord sumasagot agad. Maniwala po kayo sa loob ng 3 araw na pabalik-balik po ako sa loob ng presinto. Dumating na yung time na ako na mismo yung nag-inip, ako na yung naghamon. Sabi ko, is anyone going to investigate me dahil hindi ko alam yung katayuan ko? Nilapitan ko na po yung kapitan, naglakas loob po ako. Captain is the highest one sa rank ko dito ng mga nasa presinto. And then he told me, you go back doon sa isang tao na yung kausapin mo, sasabihin mo, sabi ko. Pagdating ko doon, praise God kasi sabi ng police, ikaw ba yung amo mo, yung matangkad? Sabi ko, opo. Yung Katari, sabi niya, opo. Sabi niya, siya nga mismo, hindi niya alam kung ang isasampa niyang kaso sa iyo. Kahit ako, hindi ako naniniwala. It's just only another case of harassment sa mga tao. So sabi niya, between you and me, I'll just let you sign one paper. Itatapon ko tong kaso na to. Wow. Ganun po. Grabe Praise God. Kalaki yung ginawa ng Panginoon sa akin. Umuwi po ako noon, sakto ng gabi, prayer meeting sa church. Dahil we were living to church. Prayer meeting. Talaga yun po yung pinapatuto ko na sabi ko nga, sinamahan ako ng Panginoon. Dahil tinapon po talaga ng pulis yung papel ko sa basurahan. Basta pinirmahan lang ako doon sa kanya. But it never stopped from there. Yun lang po pala yung start. Ayan, napaka-tapat ng Panginoon sa inyong pinagdaanan na sitwasyon. Talagang hindi po kayo pinabayaan ng Panginoon. Pero nung mga panahon yun, Kuya Jeric, hindi naman po kayo finorce ng authorities there na pabalikin kayo ng Pilipinas po? Well, hindi naman po. Nagkataon lang siguro na they have to follow yung rules, no? Para sa mga expat. Kaya nga sabi ko, hindi yun doon natapos kasi a week after po nun, CID naman po ang tumawag sa akin, Immigration Department. Kapitan, 5:00 ng umaga. Sabi niya, ako yung kapitan ng CID, nasa iyo ba yung passport mo? Sabi ko, opo. Bring it. Sabi niya, and come to my office. Naku, sabi ko, ito na, uuwi na ako. Iyak na kaming mag-asawa ulit. Yakap-yakap ko yung panganay ko. No? Pero sabi ko, Lord, dinala mo ako dito for a purpose. And alam ko hindi mangyayari na hindi ko nakita yung purpose ko. So sabi ko, for security and dinala ko po yung aking panganay na anak. Maliit pa lang siya, 4 at kalahating buwan. Para ko sakali ikulong ako, palayain nila ako para sa bata. Sabihin ko yung uwi ko para makapaggayak ako. Dahil meron din po kami isang pastor na pauwi. Ministerial deportation din po ang inabot. Kaya somehow may idea kami na paano nila ginagawa yung mga bagay-bagay. Pagdating ko po ng ng CID na immigration. Pero along the way, tinawagan ko po yung kapatid ko. Meron po kapatid dito sa time na yung babae. Sabi ko, papunta ako ng CID, baka matiport ako. I never knew that she called somebody na kaibigan din niya. Sinundan pala ako doon. Pagdating ko sa CID, ikinulong po ako.
kasama ko yung anak ko. So naghimas po ako ng rehas for quite some time. And then dumating po yung Sheikh. Sheikh po yung dumating at hindi ko siya kakilala. Hinanap niya ako, nadinig ko yung boses ko. Where is Jerry? Sabi niya ganyan. Sabi niya, he's inside. Let him go out. I want to talk to him. So mataas po yung respeto nila sa mga Sheikh dito. Pinalabas naman po ako. Sabi niya, patingin ang kaso niya. Sabi nung police, sige, hanapin namin. Then for quite some time, wala po silang nakita. Sabi niya, nasaan yung nasaan yung isip mo? Sabi niya, in Arabic. Ba't di mo buksan yung computer mo? Baka sakali makita mo dyan. Wala rin po. So maniwala po kayo, at that moment, bumabalik po ako doon sa mga nabasa ko sa Bible sa buhay ni Peter. Nung silang dalawa ay lumabas ng kulungan, nakatanikala sila, lumabas sila ng kulungan ng ganun lang. Ganyan din po ang nangyari sa akin. Lumabas po ako ng kulungan dahil wala po akong kaso. Sabi niya, hindi niyo pwedeng ikulong isang tao nang walang kaso. Sasama ko siya, nag-iwan siya ng business card niya. Call me if I have to bring him back, ako magsusurrender sa kanya. So another great privilege for me to present the goodness of God, really. But along the way, pauwi na kami, siguro mga 10 minutes after namin lumabas, tumawag po yung kapitan. Nasaan ka? Sabi ng kapitan. Sabi ko, I just left the compound. Sabi niya, come back, nasa akin ang papel mo. Iyak na naman ako. Iyak na naman ako. Pero sinabi ko, I have somebody here who wants to talk to you also. Pagkaabot ko po ng telepono doon sa Sheikh, magpinsan po pala sila nung kapitan. Okay. So siya mismo ang nakiusap para sa akin. Wow. Na sabi niya, I'm going to submit these papers to the Ministry of Interior for them to check kung ano talaga yung katayuan nitong kaibigan ko. So really, it was a great blessing from the Lord sa pamamagitan ng buhay na yun. Kaya nga, sabi nga, if you love me, you will keep my commandments. Di po ba sabi ng Lord? Then I have kept yung kwan ko sa Kanya, yung aking trust and faith sa ating Panginoon. So, pero habang pauwi kami, tinatawaran ng Sheikh yung aking anak. Pwede ko bang bilhin yung anak ko ng 50 mil? Sabi ko, Sheikh, anak ko po yan. Panganay ko po yan. Hindi ko po binibenta ang anak ko. Alam ko, tinadungan niya ako. Tumigil sa pinicture niya. Pinadala niya sa kanya asawa. Tawaran mo kahit 100,000. So, sabi ko, I know you have helped me. If I need to bring him to you every week, I will. Sabi ko sa kanya. So, pagtanong ko ng utang na loob. But sabi niya, no. Your sister is my friend. I know you're a good man also. Sabi niya, you can go home and then just wait for their call. To make the story short, lumipas po ang 2 buwan, hindi ko po alam na talo ako sa kaso. Sinampa po nila sa human rights. Natalo ako sa kaso, but human rights never called me up para sabihin ako'y natalo. Meaning, for deportation na po yun, automatic yun. But here comes the love of God between me and my sponsor sa pamamagitan po ng T-boy namin. Meron po kasi kami mga office boy dito na tagitibla ng amin sa at kape. Sri Lankan po siya at I treated him also as my brother, like my own brother, na napakabait po niya. Sabi niya, Jeric, punta ka ng office, maganda yung mood ni sir. Sabi niya ng Katari, maybe you can talk about your situation. So pumunta po ako. We never talked about it. Niyaka po niya ako, I miss you, sabi niya ganyan. I'm going to give you whatever you're going to ask for me now, but pabaguhin natin yung kontrato mo. So binago po niya, binigay po niya yun, and I was able to go back to my work. Wow. And really. And yung trust po niya sa akin, nilagay niya. So pinadala niya ako sa Dubai, and I was also able to go to Thailand to do business for him. And then, ganun kalaki yung tiwala niya sa akin. Napakabuti ng Panginoon. Talagang Amen. all throughout the journey with Jeric, sinamahan kayo at hindi talaga kayo pinabayaan. At this situation po, parang mas lumalim pa yung relationship niyo sa inyong boss po, Kuya Jeric? Totoo po. Kasi pinakita ko sa kanya na despite yung challenges na yun, hindi ako nag-keep ng grudge against him. But instead, I loved him more. And I was able to open up more sa kanya. Kasi I can talk to him like my brother na rin. Up until na tawag na sa akin brother. Kaya sabi ko sa kanya, you know what? As a person, I love you. I know most Qataris are very good people. But as a businessman, I hate you. I can openly tell that to him. Kasi sabi ko, you have to listen sa mga sinasabi namin. That's the reason why we are here. You're paying for us to make your business grow. Tinatanggap naman po niya mga ganun dahil talagang napakabuting tao niya.
Dumating yung time na hospital siya dahil pinutas yung baga niya, nagkatubig. I was there for him. Yeah. Ilang taon na po pala kayo dyan sa kumpanya pinagtatrabaho niyo, Kuya Jerry? 15 years na po ako sa kanya. So talagang simula't-simula pa po, Kuya Jerry, talagang nandun na po kayo sa company na yun. Opo. But there was also a time na he let me go kasi nag-down talaga yung kumpanya. And dumating yung time na for 6 months hindi ako sumasahod dahil talagang walang kinikita yung kumpanya. So I asked him if I could work outside. May mga ganung proseso naman po dito na magbibigay lang ng secondment yung sponsor, we could work for another company. So at first hindi niya ako inaalaw. Pero sabi ko nga napaintindi ko sa kanya na I know you wanted to help us, pero sabi ko I also have a family to feed. So I need to have some earnings para ako mabuhay ko sila. But sabi ko, anytime you would be needing me, I would be there for you. So I kept my word. Every time tatawagan niya ako, minsan kahit madaling araw, 2:00, 3:00, dadating po ako para tulungan siya. So nakapagtrabaho ako sa construction company bilang isang project coordinator. And maybe for like 6 or 7 years, I was able to work under his sponsorship, but for another employer. But still, patuloy kaming nagkikita at nag-uusap dalawa. Talagang through these challenges and journey po nyo, talagang na-build yung relationship niya po and maging sa inyong pamilya. Kamusta naman po yung inyong pamilya during those times, Kuya Jeric, na ito nga po, dumating kayo sa ganong sitwasyon? Ano po ang naging reaksyon naman po ng inyong asawa? And sa mga panahon po na wala po kayong trabaho, paano po kayo pinrovide ng Panginoon? The Lord made so many opportunities for us to have income. Kahit po sa loob ng iglesia. Kasi sabi ko nga, we lived in the church since the day we came. Katapos kami palayasin nung nakasama namin. Sa loob po ng church kami tumira. At yung mga kapatiran doon was there for us. Alam mo yun, yung tipong, yun yung literal na ibig sabihin ng ang Panginoon ay nasa tabi mo. Kasi yayakapin ka ng iba, Brad, kumusta? Pag yakapi, sinusuksok sa bulsa mo. Meron akong anak na kailangan ng gatas, kailangan ng diaper. Sa loob po ng 4.5 buwan na ako'y walang trabaho, the Lord provided everything. Believe me, sir, pag binubuksan ko minsan sa umaga yung pintuan ko, hindi ko mabuksan dahil meron pong kahon ng gatas. Hindi po lata ng gatas lang. Kahon ng gatas at mga diaper. Na kami pa nga po yung nakapagbibigay sa ibang bata. Ganun po kabuti ang Panginoon. Hindi ako bumili ng gatas niya, ng diaper niya. At si Mrs. Sa trabaho niya, she's also blessed to have a very good people around her. But yung kinikita po niya at that time, hindi pa naman din ganun kalaki para masabi namin na sapat yun para sa aming pamilya. So, ang ginawa po ng leadership ng church was they opened up yung kitchen. Sabi niya, sige, kung kaya niyo magtinda ng kaunti, magtinda kayo. So, natitinda po kami, halo-halo, nagkawagawa ako ng tosino, tapa, ganyan, whatever na we could sell. At doon po na-build lalo yung relationship namin sa aming mga kapatiran. No po. So, kaya ako, paglilingkod lang. Sabi ko, wala akong gagawin, just keep me, Panginoon, sa tabi mo. I will serve you sa best that I could. So kahit sa ang ministry, pwede ako, pasok ako. Music ministry, temporal, tawag dito, paggawa ng mga kailangan sa loob ng church, pati mga kapangangailangan ng pastor sa mga documentation, ganyan. Andun ako sa kanila. Kasi I really made myself available in the service of God. Miracle after miracle po yung mga naranasan nyo, no? Sa challenges sa inyong trabaho. And even ito, siguro last touch na lang po ito, no? Yung inyong health din po, nabasa ko po sa inyong profile na nagkaroon din po kayo ng challenges pagdating naman po sa kalusugan. Nakalagay po dito, dumaan po kayo sa mga surgeries po. Pwede niyo po kaming bigyan ng kaunting background or kwento patungkol po dyan, Kuya Jeric? Yes po. Kasi nga po, yun ang isa sa nais ko rin ibahagi sa ating mga kababayan na nakikinig sa ibang bansa din. As OFWs, we tend to overfeed ourselves. Kasi andun yung luxury palagi ng murang pagkain. So what happened to me, napabayaan ko ng kahit papaano yung aking katawan. Wala po sa pamilya namin na meron sakit sa puso.
nagkaroon po ako ng sakit sa puso dito. Came to a point na akala ko hinihinga lang ako, akala ko parang madalas lang ako mahirinan. Pero inaatake na pala ako sa puso ng mga time na yon. So, what happened was, pumunta ako ng ospital, driving yung sarili ko. Pagdating po doon, sinabi sa akin ng doktor, ano yung nararamdaman mo? Sabi ko, masikip lang yung dibdib ko. Tumahanan nila ako ng dugo, lahat ng dapat nilang gawin. Sabi niya, alam mo ba yung troponin level mo ay dapat, kung itututok mo yung kamay sa tapat ng tuhod mo, yun lang ang level niya. Pero yung sa akin daw, lagpas kisame pa. So, di ko ba alam na inaatake na ako sa puso ng oras din. Sabi ko, hindi. Tapos sabi niya, you're having angina. Sabi ko, Doc, I don't even know how to spell that. I don't know what's that. Sabi niya, I'm not going to let you go now within 16 hours. We need to have that operation. So, nagtanong ako sa Lord. Sabi ko, Lord, time ko na po ba? But hindi niya kaagad ibinigay sa akin yung sagot, no. Nung nakasama ko ang aking asawa, nagnanong pa kami dahil I have to weigh things. Dahil yung time na yon, another time wherein wala na naman akong employer. So, challenge with another challenge. But yung pinirmahan ko na is yung metal stent, which is free. They need to put stent sa puso ko po. Dahil nakita nila 5 yung baradong ugat sa aking puso. 3 yung 100%, 2 yung medyo mababa ng konti, but kailangan na lagyan ng stent. And dyan sa Pilipinas, napakamahal po ng stent. Sabi nga nung gumawa sa akin na Pilipinong nurse, mga 2 milyon ang naabutin mo. Pero dito, medyo mababa. So sinisis umiiyak, sabi niya, ba't daw pinirmahan ko yung libre? Pera lang daw po yun. Kinikita. Mahalaga buhay. Iyak ako nun, sabi ko, heal me Lord. Sabi ko, sabi sa Jeremiah, and I shall be healed. Sabi ko sa kanya. At kung oras ko, it's your will, not my will be done. So I was there in the operating room cell. Gising po ako nung ino-opera po ako para po sa kalaman na lahat. Ano po? Gising po ako nun. Pinasok nila yung catheter sa aking singit papunta sa aking puso. Nanonood ako habang yung puso ko bumubomba ng gano'n sa monitor. And nung sinabi na nila na ihanda mo yung sarili mo and this is going to be a little bit uncomfortable dahil ilalagay na namin yung stent. Okay, ganun pa ako. Okay, kanta pa ako. Kanta, Christian song, lahat lang. Tapos nung wala na ako maisip na kanta, sabi ko, Lord, I offer my life to you. Bigla, kinabit na nila yung stent. Ganun po pala ang feeling. Parang 10 tao dumagang sa aking dibdib. Sinakal ako sabay-sabay. Wala akong makahimahinga. Tapos, nag-blackout ako. Pagising ko po, after a few seconds, sabi ng doktor, how was it? Sabi ko, it's very uncomfortable. Oh, but still, you're awake na. So, ganun lang mangyayari dun sa susunod pa at sa pangatlo. When I heard that, meron pang pangalawa at pangatlo, umiyak na po ako. Sabi ko, Lord, when I sang that song, Lord, I offer my life to you. Bawi ko. Kasi andun pala yung realization that I still wanted to be with my wife and my kids. Marami pa pala akong gustong gawin para sa'yo. Pero doon time na yun, alam ko na doon yung chance na mawala ako kasi I have signed a waiver po na kung ako'y mamamatay, wala pong sagutin ng church. But God has brought me out of that situation. Matagumpay naman po na idaos yung paglalagay ng stent sa aking puso. Up until now, I really praise God at I make it a point na bawat tao makakausap ko, I'm sharing that short story of mine when it comes to taking care of our health, most especially as OFWs. Kasi hindi porke marami tayong pwedeng kainin, enough na yon para tayo mabuhay. We have to care of ourselves dahil yung nais ng Panginoon sa atin ay humayo tayo para sa Kanya to glorify Him. And I would not be able to glorify God if I was not able, or we would not be able to care for ourselves dahil hindi rin naman tayo naging maayos na tagapangalaga ng ipinahirang niya sa ating buhay. Amen. Talagang indeed, God is our Jehovah Rapha. Talagang siyang Diyos na talagang kaya makapagpagaling ng kahit anumang mga sakit. At syempre, bilang tayo ay kanyang mga anak, responsibilidad din natin na pangalagaan din ang ating kalusugan. Di ba, Kuya Jerry? Amen. At sa lahat ng ito, ng mga pinagdaanan nyo at halos lahat na pagtagumpayan nyo, ano po yung pinaka-lesson or nais nyo pong i-share na natutunan nyo sa ating mga kaagapay na itinuro sa inyo ng Lord despite these challenges
na pinagdaanan nyo, Kuya Jerry? Malino naman po sinabi sa Philippians sa 4:13, ano po, I can do all things through Christ who strengthens me. Doon ko po natutunan ng gusto yung nais na ituro ng Panginoon that if we could be contented with the life that we have, whatever that He's going to put in front of us, matutunan natin yung contentment. Hindi natin ando doon palagi yung peace at saka joy. Sabi nga, peace that surpasses all understanding. Kasi sabi ko nga, even how hard we work as an OFW, may kapalit palagi yung paggawa ng sobra doon. So kinakailangan balanse po pala. But more than that, pag ikaw ay isang tao na ang contentment ay nasa Panginoon, hindi mo kinakailangan pagtrabahuin yung sarili mo as a horse, as a Carabao, ganun katindi na pagtatrabaho. Kasi yung biyaya niya ay nandiyan palagi pagkakaloob niya. So, kinakailangan balance. Bigay mo yung tama para sa sarili mo, yung tama para sa pamilya mo, yung tama para sa Panginoon. But above all, siya palagi mo unahin. Kaya nga po nung natutunan ko yun, sabi ko nga, bigyan mo lang ako ng pagkakataon, Panginoon. Hindi ako titigil na maglingkod sa iyo. Kasi yun yung naging pananaw ko sa aking buhay. Sa aking paglilingkod, nandun palagi kasama ko ang Panginoon. So, at this point in time, I just started with being somebody in the music ministry. Napunta ako doon sa ibang ministries. Now, my pastor has given me the chance to share the Word of God in the pulpit and hold some small groups din. Doon, yung biyaya ng Panginoon, labis-labis kong tinatamasa kasama ng aking pamilya. Amen. Amen. Saang church po ang inyong, saan po kayo naglilingkod na church po ngayon dyan, Kuya Jerry? Kami po ay kabilang sa Jesus Christ the Deliverer. Qatar. Meron din po siya dyan sa Pilipinas under kay Bishop Ted Panlangit. Hello po pero sa dito inyo. Po sa pangunguna naman ni Pastor Alvin Soro. Ayan. Sa panghuli na lang po, Kuya Jerry, ano po yung mensahe nyo sa mga kababayan po natin na nangangarap o nagpaplano rin pong mag-ibang bansa? Ano po ba yung pwede nyo pong ipayo or ano po ba yung mga masasabi na kailangan nilang gawin o paghahanda sa pangingibang bansa? Well, the only thing that they need to do first is kailangan alam nila sa sarili nila na handa silang lumayo ng bansa nila, ng Pilipinas. Dahil hindi po ganun kadali na mapalayo sa ating mga mahal sa buhay. Ako, nagkataon na po siguro nakasama ko ang aking asawa dahil marami po kami ditong nakasama na yung pagkahiwalay sa pamilya naging dahilan kung bakit naputol yung kanilang pag-asa pagdating sa pag-build nila ng kanilang future. But I'm not saying na sa ibang bansa lang ang future. We can also build our lives dyan back in the Philippines. Pero as an OFW, kasi marami po kami sir dito nakita din ng mga nasa kulungan ng kapwa namin Pilipino, mga distressed na Pilipino. Pero upon hearing most of the things that they have gone through, yun po yung isa sa pinakamalaking factor, yung being hindi talaga decided na lumayo ng bansa. So before leaving the Philippines, before doing all the documentation, kinakailangan buo sila, buo ang dibdib nila na lumayo sa pamilya. Part ng sacrifice. But when it comes here, nasa labas ka na ng bansa, you have to follow yung itinuro sa atin ng Panginoon na sa pag-iipon. Marami po ako nakitang Pilipino na hindi nakaipon. Talaga na andyan palagi yung anyaya ng maluhong pamumuhay. Marami po ako dito nakita na mga ni-recruit nila misis na dumating dito halos hindi maipakita ang cellphone dahil nahihiya mumurahin. But after a month, mas mahal pa sa akin ang telepono nila. Makikita ko nandun sa Louis Vuitton shop, nandun sa Gucci shop. Ako never ko pang napasok yun in my entire stay here. But what I'm trying to point here is that doon lang tayo lumagay sa kung saan yung kita natin ay pasok doon sa ating mga pangangailangan. Nandun lang tayo gumastos. Gagastos ka, magtatabi ka, pero unahin muna palagi ang Panginoon. If we are going to be honest with our tithes and offering, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. And this is where God has tested so many people here. But sa aming pagsunod sa mga tinagubilid ng ating Panginoon pagdating sa ikapu,
marami kayong bagay na matatamasa na kahit kayo mismo siguro hindi nyo naisip magkakaroon kayo isang araw. So, yun po yung palagi kong pinapayo. I have been a health advocate and also financial advisor for some. Kaya nga sabi ko, don't stop saving kasi you never know what will happen tomorrow. Pero enjoy what you have in front of you today because that's what matters most. Kasi yun yung real. Yung bukas parating pa lang. Pero yung ngayon, yun ang meron ka. Amen. Amen. With that, maraming salamat po, Kuya Jeric, sa inyong panahon. At ang inyong istorya po ay isang inspirasyon sa ating mga listeners na nakatutok ngayon sa ating programa. Maraming salamat po at patuloy po kayo pagpalain ng Lord. And Kuya Jeric, stay safe po with your family. Maraming salamat po at isang mapagpaalang araw din po sa kanila lahat. Salamat sa privilege ng inyong pinagkaloob. Maraming salamat po. Alright. At yan po ang ating nakapanayam ngayong araw, si Kuya Jeric Dalumpines, 15 taon na pong namamalagi sa Doha, Qatar at isa po siyang business development manager sa kumpanyang Al Salam Press. Talagang nakaka-inspire ang kanyang kwento. Nakita naman po natin ang kanyang journey bilang isang OFW. Nagkaroon ng challenges sa kanyang trabaho, umabot pa sa punto na talagang na-encounter niya ang authorities doon, pero ang katapatan ng Panginoon ay talagang nakita natin at talagang sinamahan si Kuya Jeric maging sa kanyang challenges na kinaharap sa kanyang kalusugan. Indeed, our God is our healer. Talagang sa pangalan ng Panginoon ay merong kagalingan. At dahil dyan, tayo po ay sa ating pagtatapos, kaibigan, tayo po ay sumaglit ng isang panalangin. Panginoon, maraming salamat sa araw na ito. Maraming salamat po sa aming nakapanayam na si Kuya Jeric. Maraming salamat po sa kanyang buhay na patuloy niyo pong ginagamit sa inyong ministeryo. Lord, I pray for Kuya Jeric that you continue to bless him. Panginoon, sa panahon ng pandemyang ito, Lord God, namin kinakaharap, patuloy niyo pong ingatan maging ang kanyang buong pamilya diyan sa Doha, Qatar, ang kanyang asawa, maging ang kanyang mga anak, maging ang kanyang mga pamilya dito sa Pilipinas. Lord, I pray that you cover them. Lord God, continue to, Lord, protect them, Panginoon, sa anumang uri, Lord God, ng kapahamakan, Panginoon. Lord, patuloy niyo pong gamitin si Kuya Jeric sa kanyang workplace. Patuloy na magningning ang inyong pangalan sa buhay ni Kuya Jeric and continue to use him, continue to make him salt and light sa kanyang mga katrabaho, sa kanyang mga kaibigan, sa kanyang mga taong nakakasalamuha dyan sa kanilang lugar, Lord God. I also pray, Lord God, ganun din po ang aming mga kababayan na OFW na nasa iba't ibang panig ng mundo. Lord God, lalo na ngayong merong pandemya, pagkaingatan niyo rin po sila, Panginoon, and continue to strengthen them. Kung meron man po, Lord God, na nakakaranas ng homesickness or kalungkutan, anxiety, Lord, in Jesus' name, Lord, dalangin po namin na pawiin niyo po ito. Pagkus, Lord, palitan niyo po ito ng kasiyahan, ng kagalakan at kapayapaan na nagmumula sa inyo, Panginoon. Lord, katagpuin niyo po sila, yakapin niyo rin po sila, Panginoon. Lord, maging sa mga OFW, Lord God, na patuloy na nagtatrabaho sa gitna ng pandemya, Lord, continue to protect them, Lord God. At kung may mga problema man sa kanilang trabaho, Lord, kayo po yung mag-settle, kayo po yung umayos nito, Panginoon, because you are a God who always in control, Panginoon. Maraming salamat po at patuloy ka po naming pinupuri, patuloy po naming itataas ang inyong pangalan. We thank you, Father. We thank you, Lord Jesus Christ. We thank you, Lord Holy Spirit. And this I pray in Jesus' mighty name. Amen. Ayan. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin ngayong araw na ito. Kung meron po kayong mga OFW concerns, maaari kayong magbigay ng mensahe sa aming Facebook page. I-search nyo lang po ang 702 DZAS-FEBC Radio TV. At meron din pong official Facebook page ang ating programang Serbisyong OFW. I-search nyo lang po ang Serbisyong OFW-FEBC Radio. Ayan.
magkarinigan po muli tayo sa susunod na linggo sa radyo, online, maging dito sa ating cable sa Channel 185 sa Signal Cable. At yan po ay sa pakikipagtulungan ng GCTV. Para sa isa na namang edisyon ng Serbisyong OFW, kasama pa rin ang inyong mga lingkod. Maraming salamat po sa pagsama niyo po sa amin. Muli, ito po si Arwel Mendoza na nagsasabing pagpalain ng Diyos ang mga OFW at ang kanilang mga pamilya. God bless po! Ako po si Mildred Siblario na nagtatrabaho sa Kuwait, kaagapay ng Serbisyong OFW. Serbisyong OFW!